At ngayon, sa balita po na ating pong pag-uusapan, si Congressman Benny Abante ay nag-file naman po ng kasong libel, cyber libel dito sa 18 Marites. Basahin po natin ang balita mula po sa Batas PH. Nakikita po ninyo ang litrato ni Congressman Abante sa Manila City Prosecutor's Office. Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. on Tuesday filed libel and cyber libel complaints before the Manila City Prosecutor's Office against the 18 individuals who identified themselves as alleged bagmen of Saldico. Pero mo, bagmen, ituturing mong bayani? Anak ng teteng naman kayo, Senator Robin Padilla at Loren Legarda. Sabi tuloy ni Senator Rapi Tulfo, God damn. As well as lawyer Levito Baligod and a media company. The complaint stemmed from the group's allegation that Abante had allegedly received a suitcase containing cash. The case against the media company, meanwhile, is related to the alleged publication of false information regarding the matter. Yung libel at cyber libel para sa 18 Marites at kay Attorney Levito Baligod, samantala yung pagpapakalat po ng fake news, yun po yung Article 154 sa Revised Penal Code ay para po sa isang media company na hindi po pinangalanan. Sino kaya yun? Ano kayang media entity yan? Pakinggan po natin ang naging pahayag nito pong si Congressman Benny Abante. Well, alam mo, nung una lumabas to, hindi ko pinusing, was really very quiet about it. Pangalawa na to. Pangalawa na. Una, alabedical order pa nung una. Pero ako, si Romy Apok na nawala na sa atin. Tapos ngayon, number 7 na ako. Baka yung pangatlo, baka number 30 na ako. Yung pang-apat, baka wala na ako. You know, hindi naman to dapat. Hindi notarized to. Hindi to pirmado ng mga 18 Marines. At dapat yan, hindi diretso sa ombudsman. Alam kung meron silang ebidensya. Walang ebidensya. Cyber libel, saka libel case. Sino sinabi? All of them, sir. Lahat sila. Pati ang abogado. Siya ito nilagay dito. Kanina may media po kayong binabanggit. Sino po? Media? Yung sabi niyo. Simple thing, DWSI, di ba? Talagang very libelous. Libelous sa laysay. Wala naman sa ebidensya. Masyadong malisyoso. Sila ang nagsalaysay, sila ang nagbalita mga ganitong bagay na wala namang tutura, wala namang ebidensya. Po sa accusation sa inyo na Kaya dapat managot sila, mga tol. Kasi hindi pwedeng ganyan-ganyan lamang, Good sana kung talagang makatotohanan yung sinasabi nila. Ang dami pong mga kasinungalingan. Kitang-kita po natin yung mga inconsistencies, yung hayagang pagsisinungaling. Isang pinakamagandang halimbawa dyan, yung sinasabi nilang pangako sa kanila na iPhone 16e. Biruin mo, February 2025 pa lamang lumabas sa merkado. Tapos sasabihin mo, ipinangako na sa'yo noon. Ano yon? May nag-time travel yung iPhone. Back to the future ba yun? Naku ng teteng na yan. Kaya dapat turuan talaga ng leksyon ng mga ito. At sana hindi lang mauwi sa mga ganitong kasuhan kung hindi sa huli conviction. maleta mo. Ilan daw ang maleta na Wala sinasabi. Halaga ko na. Wala rin halaga sinasabi. Basta sinama kayo sa lista. Para sinama ako sa listahan. Hindi ko alam ako sinama. Kilala ko yung attorney na dito. 2002, naging congressman ako. Ginawa ko pang legal officer rin. Oo. So, kaya kilala niya ako. How do you respond to that? Well, sa akin, Alam niyo mga tol, yung pattern kasi ng mga inakusahan nitong 18 Marites, kitang-kita natin, no? Sila yung mga personalidad na hayagang tumutulig sa mga Duterte at nagsagawa ng investigasyon sa House of Representatives.
Nung una, walang dinadamay sa Senado, di ba? Nung hindi pa ganun kalala ang sitwasyon sa Senado, lahat sa House of Representatives, inatake nila unang-una si former Speaker Martin Romualdez, tapos sunod-sunod na yung mga kongresista. Pati yung mga hindi na kongresista ngayon, dinamay din nila. Pero naging kongresista before. Like si Franz Castro, Arlene Brosas, yung miyembro ng Makabayan Bloc, saka si Raul Manuel. Mga lefties kung tawagin. Bakit nila dinamay? Kasi sila po yung nagbulgar na yung 125 million pesos confidential funds ay nagasta noong Disyembre. Mali pa nga yung impormasyon na unang binahagi ng Makabayan Bloc eh. Sinabi ni Arlene Brosas 19 days. Pero sa pagdepensa nitong si Stella Kimbo nung siya'y kongresista at dinidefensa ang budget ng OBP, napaamin. At mali ang 19 days bagkus 11 days lamang. Doon na nagsimula ang lahat. Nagkaroon ng investigasyon ang counterpart ng Blue Ribbon sa House of Representatives. Inimbitahan si Sara Duterte, hindi nagpapakita hanggang sa huli yung mga tauhan niya. Napilitan na rin dumalo, kasama na rin yung mga miyembro ng Quadcom. Yan yung listahan ng mga binanggit ng 18 marites na ito sa kanilang affidavit. Tapos nung nagkakagulo na, nagkakaroon na ng power struggle sa Senado, nandamay na sila. Dinamay nila si Loren Legarda, saka si Mark Villar. Kasi nung mga panahong iyon, kakampi pa ng grupo nila Tito Soto. Tapos lately, kumampi sa kanila, nag-shift na bigla yung momentum. Nilinis na nila ngayon ang pangalan partikular nitong si Loren Legarda na tumawag sa kanila na mga bayani. No, ganyan umikot. Kaya dito makikita natin yung motivation at yung targeted approach nitong 18 marites na to, partikular dito kay Congressman Benny Abante. Nadamay pa nga pati yung mga hindi na nanunungkulan ngayon, no? Na si dating Senador Antonio Trillanes. Yung pare na hindi naman taong gobyerno. Kasi may kaugnayan pa rin sa mga Duterte dahil may kinalaman si Trillanes kung bakit ngayon nakakulong at nililitis itong si malilitis itong si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, no? To sum it up mga tol, ang motivation na nakikita po natin dito, pagkakalaban ng mga Duterte, nabigyan ka ng maleta. Pagkakampi ka ng mga Duterte, malinis ka. Ganon yung gusto nilang palabasin. Di pa matori. Talagang slanderous siya. Talagang libelous. Walang katotohanan eh. Dapat yan. Bakit kinakailangan si Media Unahe? Diba? Bakit Yun. si Media Unahe? Triangle ba yan? Ganon ang direksyon na tinatahak nitong 18 marites eh. Laging sa media una. No? Laging pa-presscon. Di ba? Ang unang labas nitong 18 marites na ito, bispiras ng EDSA. Ang EDSA ay February 24? February 24 ba ang EDSA? February 25. February 24 sila lumabas. Kung mali ako sa petsa, nauna yung paglabas nila bago yung EDSA. Kasi ang nakikita doon, iti-trigger nila yung emotion eh. Yung nararamdaman ng tao, palalabasin na napakakurap ng gobyerno, kaya pag na-trigger, magkakaroon ng EDSA, parang bagong EDSA. Pero hindi sila nagtagumpay kasi hindi sila kapanipaniwala. Ano? Yung press conference pa nila na yon, nakakatawa kasi nataon pa sa pag-aresto kay Norman Mangusin. Naalala nyo na? O, tama, February 25. February 24 sila lumabas. Mas naging usapan pa at naging headline yung pagkaka-aresto kay Norman Mangusin. Naalala nyo mga tol? Di ba mas naging topic pa si Norman Mangusin. Even tayo, tinapik natin si Norman Mangusin kahit kasabay niyang mga 18 marites na yan. Dahil personally, di ako naniniwala sa mga pasabog nila eh. No? Ngayon, paulit-ulit nilang ginawa yon, pa-interview sa iba't ibang platform, sa social media content creators, sa mainstream media. O, nagpatong-patong tuloy. Kaya, patong-patong tuloy yung kanilang mga kinaharap na kaso na binanggit na po natin kanina. And pinakahuli po dyan, ito pong si Congressman Benny Abante na nagsampa po ng kaso kanina. Sa media, ba't hindi kagad sa korte? Kung anong sa tingin niyo ang nasa likod nito? Anong dahilan?
Well, nakita ko naman yung listahan eh. Ako, leader ako ng Quadcom, di ba? Nakita ko, lahat kami nasa Quadcom kasama. Anong ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin niya? Wala naman dahilan kung bakit. Ano pa rason? So ano po rason sa tingin? Hindi ko alam eh. Ang sa akin, ang rason, politics. Politics, no? Pagkakalaban ka ng Duterte, yari ka. Nakatanggap ka ng maleta. Tayo nga eh. Kahit hindi tayo politiko, bintang sa atin ng mga Duterte supporters, tumanggap tayo ng maleta eh.